una nating kwento ay Sepulturero. What if walang pumunta sa libing mo? Anong mararamdaman mo? Ako nga pala si Marionette Corpus Ignacio, taga Cabanatuan City. Medyo kakaiba ang trabaho ko. Isa akong sepulturero sa Old Cemetery sa Barangay Akfa. Kung di mo alam ang sepulturero, ako ang naguhukay ng mga libingan ng mga pumanaw. Dito na din ako nakatira sa sementeryo kasama ang mag-anak ko. Bakit ito ang trabaho ko, kamo? Malaki kasi ang kita dito. Di naman ako matatakutin at di ako naniniwala sa multo. Pero recently, nag-iba ang paniniwala ko dito. Napapansin ko na madami ang mga inililibing na walang kamag-anak o kaibigan na pumupunta. Ang lungkot, diba? Nasaan kaya ang mga kakilala nito? Ni isang tao wala man lang pumunta. Isa din sa mga worst fears ko to, pumanaw ng mag-isa. Kami lang ng pare ang nasa libing. Wala man nang nagbibigay ng obituary speech. At dahil naawa ako, kahit di ko kilala ang mga to, ako na ang nagsasalita. Parang nasanay na din sa ganitong gawain si Father Mark at ako ang inaasahan niya magsalita pag mag-isa lang ang inililibing. Napansin ko din pag November 1 or pag birthday nila, wala ring dumadalaw sa puntod nila. Ni isang bulaklak at kandila, walang nag-aalay. Napakalungkot talaga. Ano kayang ginawa nila para ma-deserve nilang ganito? Masama ba silang tao? Pero kahit sa mga masasamang tao nga, madaming dumadalaw sa kanila. At dahil mabuting tao ko, hindi ko sila matiis. Dinadalan ko sila ng kandila o bulaklak pag November 1 or birthday nila. Maski death anib nila, ganun din ang ginagawa ko. Mahirap mamatay mag-isa, kaya naawa ako at ginagawa ko yun. Pero tila napansin ako ng mga pumanaw na ito. Dito na sila nagsimulang magpakita sa akin. Nakakatakot, kasi di talaga ako naniniwala sa multo. Pero pag nakita mo na sila, sadyang ibang mararamdaman mo. Tumatayo ang balahibo ko at lumalamig ang ihip ng hangin. Wala din akong kawala sa kanila. Ang hilig kasi nila magpakita tuwing gabi. Minsan kahit araw pa, kahit nagsi-CR ako, anak ng tokwa, magpapakita na lang silang bigla. Ang nakakatakot sa lahat, nakangiti sila lagi sa akin. Pero habang tumatagal, nasanay na rin ako sa kanila. Kaya pala sila nakangiti ay gusto nilang magpasalamat sa akin dahil naalala ko sila kahit di ko raw sila kilala or kamag-anak. Wala akong third eye pero sadyang pinili nilang magpakita sa akin. After nito, lagi ko na silang kakwentuhan habang nagtatrabaho ko. At least di ako naboboard maghukay. 4 sa mga multong ito ang lagi kong kasama. Pero kahit ganito na kami ka-close, meron akong tanong na matagal ko na sanang gustong malaman. Medyo sensitibo kasi at ayaw ko silang ma-offend. Isang araw, nakatsyempo ako. Tinanong ko kung bakit walang pumupunta sa libing nila o dumadalaw man lang sa kanila. Pilit nilang inaalala kaso di nila ako masagot. Di rin daw nila alam. Ang mahirap, pagligaw na multo ka, pawala-wala ng memorya mo. Gusto ko silang tulungan at hanapin ang mga kamag-anak nila para at least madalaw man lang sila. Baka nga ang iba, di alam na pumanaw na pala sila. Isa pang problema, di rin nila alam ang mga pangalan ng mga magulang nila, anak or asawa. Wala talaga. Pero dahil gusto ko talagang makatulong, gumawa ako ng paraan. Pumunta kami ng asawa ko sa police station at nagpatulong kami sa pulis. Pero tinawanan lang kami. Sa dami daw ng krimen sa Pilipinas, dumagdag pa kami sa trabaho nila. Hindi naman daw ito emergency at wala namang kasong dapat lutasin. Kahit giniit ko na kawawa ang mga multo, pati na ang mga kamag-anak nila, wala pa rin ginawa ang mga pulis at tinawanan lang kami. Nagalit ang asawa ko at aambahan na sana ang mga pulis, pero pinigilan ko siya at umalis na kami. Before we continue with this story, siguraduhin naka-follow na rin kayo dito sa TikTok at sa aming Facebook page. Just look for Book of Bad Ideas and Facebook. And don't forget to leave a comment. Doon na kami kukuha ng next na bida ng aming isusulat na storya. Going back to our story,
Nang makauwi na kami sa bahay, parang nawalan ako ng pag-asa para sa mga multo na to. Pero lumapit sa akin si Ruiz, ang aking anak. Sabi niya sa panahon ngayon, hindi lang pulis ang kaya mag-imbestiga. Lahat daw ay nakikita na sa internet. Binigay ko ang mga pangalan ng mga kaibigan kong multo sa kanya. At ang galing, isang oras pa lang, nakita na niyang FB page, IG page, pati na TikTok ng mga multong to. 9 years old lang yan si Ruiz talo pa ang mga pulis natin. At nang pinakita to sa akin ng anak ko, nagulat ako at natakot sa mga nabasa ko. Napaka-tragic pala ng mga nangyari sa kanila. Si Athena, nangaliwa at niloko ang asawa niya, at sa galit ng asawa niya, binaril siya. Si Mila naman, nasagasaan ng isang cement truck. Ayoko nang banggitin ang nangyari kay Ira at kay Yumi, pero sobrang nakakapangilabot ang pagkamatay nila. Di na rin naman mahalaga kung papaano sila pumanaw. Ang goal natin ay mahanap ang kanilang mga kaanak. At isa pa ang pinagtataka ko, maraming nakikiramay sa Facebook at alam din nilang pumanaw na ang mga ito. Pero bakit di sila pumunta? Yan ang mahirap sa atin. Napakadaling mag-click at mag-comment online. Ang daming fake na emoticon at fake na tao. Wala talaga akong makitang dahilan bakit ayaw nilang puntahan ang mga ito. Ano bang ginawa sa kanila? O baka naman, sadyang wala lang talaga silang pakialam. Yan ang masakit na katotohanan. Ganun man, at least nakuha ko na ang mga address ng mga kamag-anak nila. Sinabi ko to sa mga multo at tuwang-tuwa sila na matutulungan ko sila. Kaya kagabi, isinama ko sila para puntahan namin isa-isa ang mga bahay ng pamilya nila. Sumama din ang aking asawa at anak. Nag-jeep kami. Pero pagsakay namin, nagsisigaw at nagsibaba ng ibang mga pasahero. Nakalimutan ko na mga multo nga pala to. Tinuro ko sa kanila ang mga bahay nila. Pero di na kami pumasok ng asawa at anak ko. Grabe ang tuwa ng mga multo pagkahatid ko sa kanila. Medyo naiyak nga ako na magkahiwalay kami. Napalapit na din kasi sa akin ang mga multong ito. Bago kami umalis, nagpaalam muna ang mga multo sa akin. At sabi nila, "Maraming salamat, Marionette, sa tulong mo sa amin. Ngayon pwede na kami maghiganti at multuhin gabi-gabi ang mga pamilya namin. Pati na rin ang mga di dumalaw sa amin." At umalis na sila. Kahit masaya ako para sa kanila, nakukonsensya din ako. Oo, dahil sa sobrang bait ko, kahit paghihiganti ang pakay nila, tinulungan ko sila. At sa pag-alis namin, rinig ko ang sigawan ng mga kapamilya nila. Ang pangalawa nating kwento ay ang embalsamador. What if makasama mo ang crush mo ngayong Valentine's Day? Kahit sandali lang. Ako nga pala si Fred Jeresano, taga Sorsogon City. Senior high school, malapit na ako graduate. At pangarap ko maging programmer. Kaso, hirap ang parents ko sa budget. Kaya naghahanap ako ng sideline para makaipon at makatulong sa aking pang-college. Pero hindi tungkol sa akin ang storya na to. Tungkol ito kay Micaela Bernal. Sino ba si Micaela? Siya lang naman ang crush ko since grade 1. Magaling siyang kumanta. Pag kumakanta siya sa school program, mas lalo akong na-inlove sa kanya. Matalino din siya at higit sa lahat, maganda. Para siyang Taylor Swift ng Sorsogon City. Pwera biro. Pero di alam ni Micaela na mahal ko siya. Magkaibigan lang kami. Torpe ako, oo. Subalit last month, January, after ilang years ng paghanap ng lakas ng loob, trinay kong ligawan siya. Baka swerte rin ako ngayong bagong taon at maging ka-Valentine's ko siya. Pero isang linggo lang nagtagal ang panliligaw ko. Tinapat ako ni Micaela at friends lang daw kami. Masakit pala mabasted at sabihin sa'yo na friend zone ka lang. Kahit lalaki ako, umiyak pa rin ako. At dito ko sinubukan magyosi at uminom. Kakadepress pala na di ka mahal ng mahal mo.
at tila naawa sa akin ng Diyos. Meron namang good news. Ito na ang inaantay kong trabaho. Nagkaroon na rin ako ng sideline. This February lang ako nag-start. Yun nga lang, panggabi siya. Pero di pa rin mawala sa isip ko si Micaela. Kaya after school or weekends, sinusundan ko pa rin siya. Kahit tingin lang, masaya na ako. Pero sabi ko sa inyo, one day mapapasa akin din yan si Micaela. Kala mo kung sino para i-busted ako. Antay ka lang, mapapasa akin ka, Micaela. At kahapon, ito na pala ang araw na inaantay ko. Sakto, Valentine's Day, pag sinuwerte ka naman. Nakaratay sa loob ng kwarto ko si Micaela. Naligo muna ako at nagbihis para pogi tayo para sa crush ko. Pagpasok ko ng kwarto, ang sarap ng tulog ni Micaela. Inayusan ko din siya at binihisan. Napakaganda talaga ni Micaela. Buong gabi sa akin lang siya. Sabi sa inyo mapapasa akin din si Micaela. Bukas pa ng umaga ang dating ng kamag-anak niya. At buong gabi kami nagsama. At di ko sasabihin ang ginawa ko. Pero napakasarap ng gabi. Nung umaga, dali-dali akong inimbalsamo si Micaela. Embalsamador nga pala ang aking sideline. Sakto ba nang nakuha ko ang trabaho na to at pumanaw si Micaela? Sabi nila na aksidente sa motor si Micaela. Di daw nakitang nabangga, pero ako, kilala ko ang nakabangga. Sa burol ni Micaela, iyak ako ng iyak. Hindi ko na kasi siya uli makikita. Pero di ko makalimutan ang isang gabi na nagkasama kami. Kailangan ko ng bagong crush. Sakto, may kamukha si Micaela na bisita. Ang pangalan niya daw ay Desa. Parang mas maganda si Desa kaysa kay Micaela. Magpinsan daw sila. Naku, may bago na naman akong crush. Cheerleader din daw siya. Trinay kong kunin ang phone number niya. Kaso ayaw ibigay. Ang bilis naman akong mabusted. Pero di ako nasaktan. Sabi ko, one day, mapapasa akin ka rin. Mag-antay ka lang.